Sining sa paggawa ng violin. Kung kumpleto yung mga gamit na nakaready na, umabotan siya ng 2 months to 3 months. Kasi pag-isipan mo eh. Kasi masyadong pa dito, precisely made qualified dito. Naging instrumento sa pagtawid ng pangarap. Ang nagustuhan ko dito ay at least napapakain ko yung aking pamilya. Yung aking bahay na ito ay galing sa violin. At saka yung pag-aaral na anak ko na siya nakatapos bilang isang registered nurse ay galing sa violin. Ayun ang lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos. Sa likod ng matagumpay na konsyerto ng mga bionelista ay kanilang gamit mga instrumento na perpektong hinulma. Ito po si Paring Ray. Ngayong hapon, kilalanin ang premyadong violin maker sa ating bansa. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Simpleng tao para sa ilan, ngunit para sa mga professional at tanyag na mga violinista, ang kanyang pangalan ay iniugnay sa paggawa ng mga dekalidad na violin sa ating bansa. Tunghayan ang kwentong tagumpay ng nag-iisang Angelito Gabuti. Lumaki sa simple pamumuhay mula sa pamilya ng mga manggagawa ng gitara sa Romblon, si Angelito. Bagamat itinuturo sa kanya ng kanyang ama noon ang paggawa ng gitara, wala sa kanyang interes ang unang paggawa ng instrumento hanggang sa makilala niya ang tanyag na violinista na si Gil Lopez Cabayaw. Si Mr. Lopez Cabayaw ay nag-concert sa Romblon. Nag-tour siya all over the world para sa concert. Nakuha siya ng Baptist Church para mag-concert sa Romblon. So yung aking kuya ay sakitin. So nakita niya hindi maka-afford yung magulang kung magpagamot. So siya nagpagamot kasi may talent siya sa paggawa ng violin. Nakita niya yung mga gawa niya pero hindi ganong scientific yung mga measurement. At least naka-carve siya ng violin. Yung violin na hindi pwede pang concert. At least violin lang yung tsura, ganun lang. So later on nung huli na parang na-encourage na ako para lumaki daw ang kita ko. Matuto na rin ako gumawa ng gitara. Gumawa na rin ako noon. Gitara pa lang sa province. Sa kabila ng mga pag-aakalang mas magaling ang kanyang kuya sa paggawa ng gitara at violin, lumuwas na Maynila si Angelito upang maghanap ng eskwelahan na siya magtuturo naman ang paggawa ng mga instrumentong ito. Ngunit sa halip na eskwelahan na kanyang nahanap, nakita niya ang isang oportunidad mula sa paggawa ng gitara na nooy naghahanap ng master guitar maker. Hindi ako nag-apply na guitar maker doon. Nag-apply ako bilang tagawalis para lang maka-observe sa kumpanya kung paano ginagawa ang instrument. Mula sa kanyang pagbabasid, natutunan niya ang sining ng paggawa ng instrumento at kalaunay, dinala niya ang kanyang natutunang muli sa kanyang pagbabalik sa Romblon. So nag-shop kami sa probinsya, sa bayan mismo ng maraming tao ang customer namin dahil sa yung gawa namin ay hindi sila makapaniwala na gawa sa Pilipinas. So pagkatapos noon, parang hindi ako kontento. Sabi ko, gusto ko mag-aaral sana ng violin making. Kaya lang, naghanap ko dito sa Manila. Punta ko UP, punta ko UST. Punta ako ng Sinsco. Ay wala talaga, puro music ang tinuturo. So nakita ko si Mr. Cabayaw. Pinag-aral siya ng international violinist sa Maynila sa ilalim ng pagtuturo ng kulturing na alamat at kauna-unahang Pilipino Luther ng bansa na si Amado Tamayo. Bukod dito, sinuportahan din ni G. Gil Lopez ang kanyang pag-aral sa Germany. So tinisting lang ako for 3 months. Kung may din siya na matuto, pagpatuloy. Pero kung hindi ay talagang babalik ako sa province. Ay natuto ako. Yung nag-aaral ko 1983, 84, 85, 86, natunugan ako ng mga tao na nakaka-repair nga ng instrumento at saka nakakagawa na. Yung si Mr. Manalo, Billy Manalo, Basilio Manalo, isang conductor ng CCP, interesado siyang maging maintenance kami ng Cultural Center of the Philippines. So sabi ko, sir, parang hindi siguro kaya yung aking abilidad dyan sa cultural na, sapagkat ako isang probinsyano.
At saka limited yung aking skill para dyan. Sa kanyang pag-aalinlangan, natanggapin ang buong responsibilidad na inialok sa kanya sa CCP. Minabuti ni Angelito na dagdagan pa ang kanyang kaalaman at muling bumalik kay Tamayo. Dito inilaan niya ang 17 taon para mahasa sa paggawa ng dekalidad na violin. Hanggang sa mapagdesisyonan niya ng magsarili at magpakilala ng sarili niyang gawa. Sining sa paggawa ng instrumentong violin, ibabahagi ng premyadong violin maker na si Angelito Gabute. Mula sa kanyang mga natutunan sa tinaguriang kauna-unahang Pilipinong luthier at violin maker na si Amado Tamayo, nakilala sa mundo ng mga kilalang violinista ang dekalidad na gawa ni Angelito Gabute. Ang mga customers namin ay yung mga PPO, Philippine Philharmonic Orchestra, LaSalle, International School, Manila, UST, UP, LaSalle Alabang, LaSalle Top, Brent International, St. Paul. Halos ng kilalang school, College of Music, Metro Manila and province like sa Ilocos Sur. Umaabot sa 2 hanggang 3 buwan ang paggawa ng isang violin. Depende sa mga materyales na gagamitin. Matagal kasi pag-isipan mo Kasi masyadong precisely made ang qualified dito. Yung mga materials ay galing abroad. Maple wood, spruce, galing sa abroad yan, mga glue. Yung tinatawag na hide glue. Pero dito yung mga hardwood, mga ginagawang fingerboard, chin rest, tail face, pin, braids. Dito na sa atin, yung mga kahoy, pwede. Mas mura po ito. Mas mura. Pero ay lalaban din sa ibang bansa yung mga matibay nating kahoy, gaya ng mga ironwood. Sumunod na ipinakita ni Angelito ang proseso sa paggawa ng violin mula sa pagpili ng kahoy na gagamitin. I-analyze mo yung kahoy. Pag madalang siya, may tindi siyang parang ang tunog yung malaki ang tunog. Parang dark sound. Pag medyo sobra namang liit, may tendency din ng parang mahina ang tunog. Pero yung gradually, lang siya, simula sa maliit hanggang palaki-laki ng konti. Yun ang naobserbahan ko na mas maganda. Pero pag natapos na at saka tinugtugan ng mga musician, pag pinagpapalit-palit na, medyo nahirapan sila mag-analyze na rin sa sound. Hanggang sa mabuo ang dekalidad na instrumento. Ang paggawa nito ay, ang violin, una-una gagawa ka ng molde. Idodrawing mo yung violin ayon sa paggawa mo ng pattern. Pagkatapos isusunod mo na yung ribs. Tapos yung mga blocks ilalagay mo. Tapos ang gagamitin na glue ay yung natawag na hide glue. Pagkatapos ang isunod mo ay itong harap, ihugis mo ng maigi. Tapos ang susunod ay itong parpling na ito. Magdudrawing ka na ng ip-hole. Ip-hole sa pamagitan ng kutsilyo. Isasalpak na yung yung neck dito. Tapos lagyan ng fingerboard. Tapos noon, babarnisan na. Tapos kabit mo yung mga pegs, yung mga accessories. Tapos yung sound po sa loob. Tapos tutunuin mo siya sa 440. Tapos itutuno mo na ito. Ayon pa sa kanya, dahil sa masinsinang proseso ng paggawa nito, tinatayang 6 na piraso lamang ang kanilang nagagawa sa loob ng 1 taon. Ito ay upang mapanatili ang kalidad ng kanilang mga gawang violin. Hindi pwede magamit sa mga orkestra. Siguro sa mga lang. Kasi sa mga pang-estudyante medyo mahirap-hirap. Kasi kailangan yung appreciation ng dito Yung measurement ng may mga kasi ito computation. Pag mali yung computation mo, yung ratio, hindi tatama yung ituturo ng teacher sa tamang pag-aaral sa music. Yung mga nota, hindi nila tatamaan. Magkano po ba ang isang violin? Ang kahalaga ng isang violin ay nagsimula ay 60, 80, 100,000, 200,000, 300. Gano'ng katagal na po yung paggawa niyo ng violin at saka pakikwento po sa amin kung paano yung
challenges yung mga hinaharap nyo pag wala na nagtayo ka ng negosyo? Ang mga challenges namin dito yung yung iba ay matagal kunin yung violin, matagal yung iba magbayad. Financially minsan may bigla sa pamilya na namatayan. Kasi actually yung mga customer hindi naman ganong mayaman yung iba. Madalang lang ang mayaman dito sa atin na bumibili. Ayon sa kanya, ito rin ang malaking hamon sa ganitong klase ng negosyo, ang mabagal na balik ng perang pinuhunan. Gayunpaman, ang tagumpay niya sa ganitong larangan ang nagdala sa kanya upang pahalagahan ang oportunidad na minsan ay kumatok sa kanyang buhay. Ang nagustuhan ko dito ay at least napapakain ko yung aking pamilya. Bagamat isa lang anak namin, ay parang dito na rin ang gagaling yung aking bahay na ito. Ito ay galing sa violin. At saka yung pag-aaral na anak ko na siya ay nakatapos bilang isang registered nurse ay galing sa violin. Ayun ang lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos at saka lalo-lalo na kay Mr. Lopez Cabayaw. Ngayon, nais na lamang niyang maipasa ang kanyang nalalaman sa bagong henerasyon upang magpatuloy ang sining sa paggawa ng violin. Dahil kami ay tumatanda at saka yung tao talaga ay may tendency talaga mamatay eh. Ang plano ko dito ay ipasa sa mga may skill o yung mga may skill para alin din sa abroad ng ganito ring sistema para yung mga tao sa cultural center, mga musician dito all over Philippines ay mayroon din sa matakbuhan. Napakahalaga pala nito para sa mga musician. Hindi lang nakikita ng ibang mga tao kung gaano sila kahalaga, pero napakahalaga kahit sa mga churches nagagamit itong mga nito. Upang makagawa ng violin na may perpektong tunog, kinakailangan na maging maingat sa pagpili ng mga materyales na gagamitin at matyagang paghihintay ng tamang panahon bago maggamit sa malaking konsyerto. Sa proseso, maraming beses ka magkakamali at magsisimula sa umpisa hanggang sa makuha ang tamang hulma at perpektong tunog nito. Tulad ng proseso ng paggawa ng violin, ganito rin ang naging formula ng buhay na ibinahagi ni Angelito. Mula sa mahabang panahon ng kanyang ginugol sa pag-aaral at mga tamang taong sumusuporta sa kanyang pangarap. Ngayon ay handa na niyang ibahagi ang kanyang nalalaman at talento para sa ating kabataang Pilipino. Saan po naibigin niyo ang pang-spesyal pagtatanghala aming palatuntunan? Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa uli sa kalaparipo ni Racer Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si J.R. Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.